Hello, lovely soul, and welcome back po. Kumusta kayo? I'm sending love, healing, positivity sa lahat ng nakakapanood ng video na ito. Ang tanong po ni Miss Arlene Torrenueva, ask ko lang po, what is the meaning of paulit-ulit na number like 444, 1111, 555 na nakikita ko? I'm a first-timer OFW here in UAE. Hello sa iyo, Miss Arlene. Yan po ay mga angel numbers. Angel numbers is may iba-ibang meaning, may iba-ibang kahulugan. Kapag nakikita mo po yan palagi, ibig sabihin is kinukuha yung attention mo ng iyong guardian angel. Ang mga angel numbers po is may dalawang pinaka main reason bakit nakikita mo yan. Kasi ibig sabihin, ikaw ay nasa tamang landas. Okay? Pangalawa naman is you are not alone. Hindi ka nag-iisa kasi lagi mong kasama ang iyong guardian angel at ang iyong spirit guides. Ngayon po is kailangan mong tuklasin kung ano yung messages na gustong iparating sa iyo ng iyong guardian angel. Bawat angel numbers po kasi is mayroong hidden messages yan. Okay? So, may mensahe na gustong iparating sa iyo ang iyong guardian angel. Kaya i-discover mo po kung ano yung gustong iparating na mensahe sa iyo ng iyong guardian angel. Okay po? Kay Mr. Brian Barayan Luntok, bakit po kaya ko napalakasin ang kilabot ko sa katawan ko? Kadalasan, pag ginagamot ko ang aking pamilya at pag humihingi ako sa Ama ng pahintulot. Nakapagdebosyon po ako dati pero naitigil ko na po. Hanggang ngayon ay di ko pa din maunawaan. Kilabot sa katawan, sensation. Ibig sabihin is naandyan yung iyong spirit guides, yung iyong guardian angel, kaya nararamdaman mo. Ibig sabihin yung Holy Spirit, sinasagot ka doon sa pahintulot na hinihingi mo. Ginagabayan ka, tinutulungan ka. Kasi sabi mo nga, kapag ginagamot mo yung iyong pamilya, so, ibig sabihin po is mayroon kang healing power. Nakakapanggamot ka. So, yung panggagamot po is isa yan sa iyong misyon. I-extend mo po yan sa iba. Okay? I-extend mo po sa iba yung power mo, yung panggagamot mo. Kasi, sabi ko nga, isa yan sa iyong misyon. Okay? And gumawa ka po ng practice na kung saan is gusto ng iyong soul. Okay? Yung spiritual practices para mas maunawaan mo, mas ma-discover mo yung mga gifts na mayroon ka. Kung paano mo ma-share sa iba yung gifts na mayroon ka. Kasi sinabi mo nga is kadalasan kapag ginagamot mo yung pamilya mo is nakakaramdam ka ng kilabot. Ibig sabihin is naandyan na. Okay? Kaya kailangan gumawa ka po ng mga spiritual practices na gusto mo, na nag-i-enjoy yung soul mo. Okay? Like, prayer, lagi kang magdasal, or mag-meditate. Okay? Or, di naman kaya is yung breathing exercise.
para lalo mong mapalakas yung iyong connection. Okay po? And kay Bernardina Brimon, dumaan po ako sa ganyan at hanggang ngayon di ko pa rin mahanap tamang daan kung paano tuklasin ang misyon ko sa mundo. 55 years old na po ako. Kailangan po gumawa ka ng, kailangan po may spiritual practices ka na ginagawa, like meditation, o lagi ka pong mag-connect sa nature para mas maunawaan mo kung ano yung, or mahanap mo, maintindihan mo kung ano yung mission mo sa mundong ito. Okay po? Kasi mas nagkakaroon ng clarity kung may spiritual practices po tayong ginagawa. Okay po? And kung gusto nyo po akong makausap is kontakin nyo po ako sa Messenger, Bino Sapi Mierna, para kung may mga iba po kayong katanungan, is masasagot ko po kayo ng direkta. Okay po? So, yun lang po, lovely soul. Thank you for watching. God bless and I love you.